Hindi pa rin humuhupa ang baha sa Barangay Gahak sa Kawit, Cavite matapos manalasa ang habagat. Humingi tayo ng update sa sitwasyon doon mula kay Justin Ignacio live. Justin, kumusta riyan ngayon? Niya, isa nga ang lalawigan ng Cavite sa mga binaha nitong weekend matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan bunsod ng habagat. Dito sa Barangay Gahak, Kawit, Cavite, kung nasaan ako ngayon, hindi pa rin humuhupa ang tubig baha pasado alas 5 ngayong Lunes ng hapon, August 10. Bibili lang sana ng ulam para sa kanilang pananghalian si Carlito Sarinas nang sumalubong sa kanya ang abot binti na tubig baha sa Pag-asa Street sa Barangay Gahak, Kawit, Cavite. Kaya bitbit ang kanyang bike, maingat na sinusuong ni Carlito ang tubig baha. Dito sa amin talagang babahain dahil low level kami. Sea level lang ang ngayon yung floor sa taas galing sa bundok. Halos dito lahat sasapon yan. Sa isang komunidad naman na ito sa Barangay Batong Dalig, Kawit, Cavite, inabot din hanggang tuhod ang baha nang walang patid ang pagbuhos ng ulan nitong Sabado. Ang lalaking ito sa video, maingat na binuhat ang batang ito sa gitna ng rumaragasang tubig baha sa Barangay Marolas. Kaninang umaga, nagtungo si Kawit Mayor Army Aguinaldo sa evacuation center sa Gahak Marolas Elementary School. Personal niyang ipinamahagi ang mga family food packs sa mga evacuees. Nakapanayam ko rin ang alkalde at ipinaliwanag niya kung bakit binabaha ang Kawit habang papunta naman siya sa Barangay Marolas. Catch basin na ito eh. Ang Kawit pa karamihan nasa taas. Apo. Mataas sa bundok. So ang tubig nila lahat bumababa dito. Sabi naman ni Kapitan Mark Angelo Gandia ng Barangay Marolas, 53 pamilya o katumbas ng 163 individuals ang nasa kanilang evacuation center. Hindi namin sila po pwedeng palipatin pa sa kanilang mga bahay dahil mataas pa ang tubig. Sa Kawit, Cavite, libo-libo ang mga residente ang naapektuhan ng habagat. Dito sa Kawit, iba yung tubig na binaba ngayon dito. Kung nakita ko sa Dromic report po nila ay halos nasa kulang-kulang 10,000. Ayon kay Revilla, isa sa mga solusyon na ginagawa na nila ngayon ay ang paghahanap ng mga malilipatang bahay sa mga apektado na kadalasan nakatira sa mga danger zone o sa may ilog. Samantala, sinabi rin ni Revilla na may epekto sa pagbaha ang ginagawang kalak sa Cavite. Siyempre, hindi pa din natin masabi kasi naglabas na ng statement yung Calax eh. Yes, yun po. Yeah. May epekto. May epekto dahil nagdagdag ng lupa. Di ba? So, yun yung naging problema. May mga natakpan din silang mga drainage pero sabi nila nakikipag-ayos sila ng inspection nila sa DPWH. Pero so far, nakikita namin dito may epekto din yung sa kanila. Sinusubukan pa kunin ng PRTV News ang panig ng Calax kaugnay nito. Matinding dito, weekend pa rin tayo nagdagdag para bisitahin ng mga iba. Ayun po kaya, ang labong family food pack o labong family Maraming salamat, Justin Ignacio.